Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre at ang inyong pagtangkilik ang pinakamahalagang gantimpala. Gayunpaman kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong maiaabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR code o ang bank account details na makikita ninyo sa inyong screen. Anumang halaga ay makakatulong upang patuloy na makalikha ng bagong kwento. Para sa mga katanungan o iba pang concern, maaari po kayong mag-email sa address na nakalagay din sa inyong screen. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung nag-e-enjoy ka sa mga kwento sa channel na ito, i-click mo lang yung subscribe button sa baba at para sure na hindi ka maiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita ng bagong upload namin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong katang-isip lamang. Lahat ng mga pangalan ng tao, lugar o pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intentional at isa lamang purong nagkataon. Alam kong mapapansin ninyo na may mga lyrics at linya ng kanta ni Miss Regine Velasquez akong isinama sa loob ng kwento. Gusto ko lang magbigay ng linaw. Sobrang fan po talaga ako. Ang ganda ng mga awitin niya at dahil doon, na-inspire akong gumawa ng sarili kong kwento. Kaya lang syempre, hindi po sa akin ang mga kanta. Ang lahat ng lyrics ay pag-aari ng mga orihinal na may akda, publisher at recording company. Wala po akong balak na lumabag sa karapatan nila. Ang paggamit ng mga linyang iyon ay para lang mas daman ninyo ang eksena, maging mas emosyonal ang mga karakter at syempre para ipakita ang pagmamahal ko at pagpupugay kay Regine. Ang kwentong ito ay gawa ng paghanga. Sana ay maintindihan ninyo at i-enjoy nyo ang pakikinig. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko habang pababa ako sa jeep na huminto sa tapat ng arko ng Ang Tuaco University. Mabilis kong inayos ang aking plain white polo at huminga ng malalim. Ako si Miguel Torres, 20 taong gulang at isa akong transferee. Tinapos ko ang aking unang taon ng business administration sa probinsya sa isang pampublikong kolehiyo at ngayon dahil sa scholarship nandito ako sa Manila sa isang universidad na tila para lang sa mga mayayaman. Napakataas na mga gusali at sunod-sunod ang mga mamahaling sasakyan sa pasukan. Huwag kang mag-alala, Miggy, pilit kong inalo ang aking sarili. Kailangan kong maging matatag dahil nakasalalay sa akin ang full scholarship na ibinigay ng Reales Foundation. Ang all-expense paid na edukasyon na ito ay pangako ko sa pamilya ko, ang mag-aral ng mabuti at panatilihin ang mataas na grado. Wala akong karapatang magkamali dahil malaking pagkakataon ito para sa amin na umasa lamang sa pagsasaka. Naglakad ako papasok, ipinakita ang aking ID sa guard at sinimulan ang paglalakbay patungo sa business building. Iningatan ko ang bawat hakbang. Ang uniforme ko ay laging malinis, ang buhok ko ay maayos. Ang mga kilos ko ay pino at formal, tulad ng isang gentleman na laging maingat sa kanyang tindig. Sa tuwing nakikita ko ang sarili ko sa salamin, lagi kong naalala ang mga biro ng pamilya ko. Masyado raw akong malinis sa katawan na para bang artista pero wala namang nobya. Pero may dahilan ang lahat ng pag-iingat ko. May isang bagay na matagal ko nang hindi nasasabi sa kanila. Sa puso ko, matagal ko nang alam na hindi ako straight. Hindi ko pa ito inaamin sa aking nanay o tatay at wala ring nakakaalam sa mga kaibigan ko sa probinsya. Kaya naman, pinipilit kong panatilihin ang isang maskara. Nagsusumikap akong kontrolin ang bawat galaw upang hindi ito mabunyag. Dito sa Ang Tuaco na ibang-iba ang mundo, mas lalo akong nanginginig sa takot na baka mahalata. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang Spotify. Kailangan ko ng lakas ng loob. Ang tanging pahingahan ko ay nasa playlist na puno lang ng mga awitin ng iisang tao. Agad na pumasok sa earphones ang boses ni Regine Velasquez. Tuwing ikaw ay nariyan, sabay kong nadarama ang kaba at ligaya. Ang iyong tinig, wari ko'y di marinig, pagkat namamangha, pagkausap ka. Hindi ko maiwasang mapangiti dahil ang mga kanta ng Asia Songbird ang tanging nagpapakalma sa akin. Si Regine Velasquez ang aking ultimate idol at ang bawat lirik ng kanta niya ay soundtrack ng aking buhay. Habang naglalakad ako sa malaking courtyard, bahagyang umugong ang chorus ng paborito kong kanta. Ang pangarap ko ang ipigin ka na parang paalala sa mga pangarap ko.
Bahagyang dumulas pababa ang salamin ko sa dulo ng aking ilong. Maingat ko itong inangat gamit ang dulo ng aking daliri. Grado muna ang importante, hindi ako pwedeng magpadala sa takot o anumang abala. Walang ibang mahalaga ngayon kundi ang makatapos. 9:00 na at wala pa rin kaming formal na klase. Hindi na ako nagulat pa. Sa unang linggo talaga ng pasukan, madalas ganito. Nag-a-adjust pa ang schedule ng mga professor at may mga subject na nagkakaaberya sa loading. Ayoko namang umupo lang sa lobby ng business building at makinig sa mga pag-uusap ng mga mayayamang estudyante doon. Wala akong social skills para makipagsabayan sa kanila. Dahil wala akong gagawin, naisip kong maglakad-lakad muna, hindi pa ako masyadong pamilyar sa campus. Habang naglalakad, may narinig akong nag-aanunsyo tungkol sa practice game ng varsity team. Siguro magandang idea ang manood. Kaya naman sinundan ko ang ingay at narating ko ang gym. Nang makapasok ako sa loob, sinalubong ako ng amoy ng rubber mula sa mga bola at sapatos na may halong amoy ng disinfectant. Medyo madilim sa loob at maingay. Nag-iingay ang mga sapatos na nagkiskisan sa sahig at malakas ang tunog ng bola. Umupo ako sa pinakadulo ng bleachers sa may bahaging may anino para hindi ako masyadong mapansin ng sino man. Kinuha ko ulit ang cellphone ko. Kailangan ko namang magpatugtog ng pampakalma. Pangarap ko ang ibigin ka at sa habang panahon, ikaw ay makasama. Mabuti na lang at halos lahat ay nakatingin sa court, kaya tahimik akong nanonood habang ang boses ni Regine Velasquez ay nagsisilbing sarili kong soundtrack. Ang angas nilang tingnan sa kanilang jersey at ang gagaling nilang tumakbo at tumalon. Dito lang ako nakakita ng ganito kalaking court at mga mahuhusay na atleta. Kakatapos lang ng pangarap ko ang ibigin ka at mabilis na nag-play ang kasunod na kanta sa playlist ko. Maya-maya, biglang may narinig akong bulungan. Mula sa hindi masyadong maingay, biglang nag-ingay ang mga babae na tila may biglang pumasok na artista. Ang mga estudyanteng nakaupo ay sabay-sabay na tumingin sa pinto ng gym. Napatingin din ako. May lalaking kararating lang at kasulukuyan siyang naglalakad papasok. Hindi siya naka-jersey, nakasuot lang siya ng hoodie at varsity shorts na tila nagmamadali dahil tiningnan niya ang kanyang relo. OMG, si Daniel! Ang gwapo niya talaga! Captain! Siya, si Daniel ang tuwa ko. Siya ang team captain ng university team at siya rin ang sinasabing apo ng may-ari ng eskwelahan. Alam kong civil engineering student siya at nasa ika-4 na taon na. Habang papalapit siya sa court, parang huminto ang oras, ang tangkad niya at kitang-kita mo talaga ang ganda ng hubog ng katawan niya. Hindi mo makakaila ang kagwapuhan at karisma na taglay niya. Sa bawat ngiti niya habang bumabati sa kanya mga kasamahan sa team, mas lalong lumalabas ang charm niya. Para akong nabato sa kinauupuan ko. Tiningnan ko ang cellphone ko. Hindi ko na naririnig ang kanta ni Regine Velasquez na kasalukuyang tumutugtog. Parang biglang binawasan ng volume ang lahat ng ingay sa paligid. Ang tanging nararamdaman ko ay malakas na pintig ng dibdib ko. At biglang nag-flashback sa isip ko ang unang mga linya sa kantang kakatapos lang na tila tumutukoy sa kanya. Tuwing ikaw ay nariyan, sabay kong nadarama ang kaba at ligaya. Sa wakas, tapos na ang practice game. Gaya ng inaasahan, nanalo ang team ni na Daniel ang tuwa ko. Grabe, ang galing talaga niya. Ang bawat galaw niya sa court ay mabilis at matindi. Siya talaga ang nagdala sa laro. Kahit umalis na siya sa court kasama ang team, hindi ko pa rin maalis ang presensya niya sa isip ko. Nagsisimula nang magsilabasan ng mga estudyanteng nanonood. Agad akong tumayo at sumabay sa daloy ng mga tao. Kailangan kong magmadali. Nang makalabas ako ng gym, agad kong hinugot ang aking earphones. Habang naglalakad ako, pumasok sa isip ko ang team captain. May crush ako sa kanya. Walang tanong-tanong, walang denial. Pero hindi maaari. Otomatikong binura ang mukha ni Daniel ang tuwa ko sa aking isip. Huwag kang mag-focus sa mga bagay na ganyan, Miguel Torres. Nandito ka para mag-aral at para makapagtapos sa isip-isip ko. Hindi pwedeng sirain ng anumang abala ang mission ko na panatilihin ang mataas na grades. Muli kong kinuha ang cellphone ko at muling pinindot ang play sa dadalhin para ibalik ang focus sa sarili ko. Pag-aaral muna, ang scholarship muna, at syempre si Regine muna. Mabilis na lumipas ang mga araw at linggo. Hindi ko na namalayan pero nakakalahati na pala kami ng unang quarter ng semester. Walang pinagbago. Ang buhay ko dito sa Angtuaco University ay sobrang simple. Klase, library, at ang maliit na boarding house na inuupahan ko.
Wala akong kaibigan. Hindi rin naman ako namamansin. Sa totoo lang, mas okay sa akin ito. Hindi ko kailangan ng dagdag na abala, lalo na ang pakikipagsosyalan. Mas gusto ko ang tahimik na buhay. Kung may lugar na talagang naaaliw ako, ito ang library. Tahimik, walang ingay, kundi ang tunog lang ng paglilipat ng pahina ng libro. Dito wala akong pakialam sa high class na estudyante. Dito lang ako nakakasigurado na ang tanging focus ko ay ang mga libro at ang paghahanda para sa mga quizzes at projects. Si Daniel ang tuwa ko, naging bahagi na lang siya ng alaala sa sulok ng isip ko. Sa tuwing pumapasok siya sa isip ko, kahit sandali, mabilis akong kumukuha ng cellphone at pinipindot ang dadalhin. Kailangan kong protektahan ang focus ko. Kasalukuyan akong nakaupo sa isang table, nakakalat ang mga aklat at notes ko sa financial management. Nakatalikod ako at salamat sa earphones ko, nakakulong ang mundo ko sa formulas at sa boses ni Regine Velasquez. Maya-maya may mga dumating. Hindi ko sila napansin kasi nakatalikod ako, pero nang nagsimula silang mag-ingay na istorbo na talaga ako. Hindi naman kalakasan ng ingay, pero kung nasa library ka, kahit kaunting ingay ay talagang mapapansin. Wala man lang sumisita. Sinubukan kong hindi sila pansinin at manatili sa mga notes ko, pero ilang minuto ang nakalipas, hindi ko na talaga mapigilan ang inis. Nagdesisyon akong lumingon at sinimangutan sila, umaasa na tatahimik sila. Mabilis akong lumingon. Sa oras na iyon, nakasimangot na ako at halos magdugtong na ang kilay ko. Paglingon ko, kaagad na nagtama ang mata namin ni Daniel ang tuwa ko. Siya mismo nakaupo sa katabing table kasama ang grupo ng mga players, kaya pala walang sumisita. Nahuli niya ako. Parang naiinis din siya nang makita kong lumingon sa kanila na para bang pinahihinto ko sila. Sandali lang ang tinginan na iyon, mga ilang segundo lamang. Mabilis akong bumawi, walang salita. Agad akong lumingon pabalik sa aking mga notes na tila walang nangyari. Kunyari, wala akong nakita. Ngayon, mas mahirap nang mag-focus sa financial management. Hindi pa man ako nakapagsimulang magbasa ulit, may presensya akong naramdaman sa mismong harapan ko. Nag-angat ako ng muka. "Do you have a problem with us?" Direkta niyang tanong. Ang boses ay malamig at seryoso. Para ako nabato. Napagtanto ko kung sino ang kaharap ko, ang team captain. Hindi ako makapagsalita. Ang lahat ng gusto kong sabihin para sawayin sila ay biglang nawala sa isip ko. "I asked you a question," ulit ni Daniel. Mas mababa ang boses at mas direkta ang tingin. "Do you have a problem with us?" Wala pa rin akong nasagot. Hindi ako makakilos. Namamangha ako sa lapit niya. Ang perpekto niyang muka, ang presensya niya, lahat ng pinipilit kong burahin ay bumalik ng isang iglap. Otomatikong tumugtog ang linya ng kanta sa isip ko. "Ang iyong tinig, wari ko'y di marinig, pagkat namamangha pagkausap ka." Hindi ko naririnig ang tanong niya. Ang tanging nararamdaman ko ay ang kabig ng puso ko. Biglang pinitik ni Daniel ang kanyang mga daliri sa harap ko. Ginawa niya iyon para bumalik ako sa aking wisyo. "Bakla ka siguro, no?" Mapangutya niyang sabi. "Kaya ganyan ka makatingin. Huwag kang mangarap ng gising." Nagbago ang lahat. Ang pagkamangha ko kay Daniel ay biglang nawala at napalitan ito ng matinding inis dahil wala siyang karapatan na husgahan ako. Ang team captain na hinahangaan ko ay mayabang pala. "So, may problema ka ba sa amin?" Ulit niya. Mas mapanukso ang tono. Nawala ang takot ko. Sa wakas nagkaroon ako ng boses. Hindi ako sumigaw, nanatili itong diretso at mariin. "Nasa library po tayo," sagot ko. Nakatingin ng diretso sa mga mata niya. "At kung pwede po sana pakihinaan ang mga boses ninyo." Nagtiimbagang si Daniel. Hindi niya siguro inaasahan ang sagot ko. Lumapit ang mukha niya sa mukha ko. Ang lapit ay sapat na para makita ko ang malalim na galit sa mga mata niya. Pero hindi ako natinag. Nawala na ang paghanga ko sa kanya dahil sa mga sinabi nito. Ang nakita ko na lang ay ang mayabang na mukha ng isang mayaman. "No one dares to tell me what to do," mariin niyang sabi. "Do you know who am I?" "Yes, I know who you are," sagot ko. Tuwid at walang pag-aalinlangan. "The spoiled team captain." Mabilis na kumalat ang bulungan sa library. Maraming nakarinig sa sinabi ko kasama na ang buong grupo ni Daniel. Lalong nagtiimbagang si Daniel. Kung may sinabi pa siya, hindi ko na naintindihan. Agad akong kumilos. Madali kong niligpit ang mga aklat at notes ko. Kailangan kong umalis doon bago pa lumaki ang gulo. Mabilis akong umikot at umalis. Dala ang backpack ko.
Bago ako tuluyang makalabas, habang lumalagpas ako sa mga ka-teammate ni Daniel, may isang nagpito ng malakas na para bang nagbabala sa akin sa ginawa ko. Hindi ko sila nilingon. Patuloy akong naglakad palabas. Sana tapos na ang lahat doon. 2 araw na ang lumipas. Sa bawat araw na iyon, nanatili akong alisto at handa sa anumang ganti ni Daniel. Pero dahil wala pa ring sumunod, sinubukan kong iset aside muna ang kaba at ituon ang atensyon ko sa klase. Inaamin ko, unti-unti akong umaasa na baka kinalimutan na niya ang nangyari. Kasalukuyan akong nakaupo sa gitna ng Lecture Hall 301. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng lecture hall. Pumasok si Dean Reyes kasamang isang faculty member. Tumahimik ang buong lecture hall. Mr. Torres, malamig na tawag ni Dean na may hawak ng isang folder. Walang introduction, walang paliwanag. Sumama ka sa amin. Mayroon tayong kailangang linawin tungkol sa academic integrity mo. Naramdaman ko ang sobrang hiya sa mga tingin ng aking mga kaklase. Nagmadali akong tumayo habang ang utak ko ay nag-iisip. Eto na ang ganti niya. Paglabas namin, agad kaming sinalubong ni Daniel ang tuwako at ng 3 niyang teammates na naghihintay sa labas. Nagbigay lang ng tango si Dean Reyes kay Daniel at naglakad na patungong Dean's office. Si Daniel ang lumapit sa akin. Mabilis siyang sumabay sa paglalakad ko at itinoon niya ang mukha niya sa akin. Halos bumulong ang boses niya, sapat lang para kaming dalawa ang makarinig habang ang Dean ay abala sa paglalakad sa unahan. Hindi mo ako kilala, mariing sabi ni Daniel, nakatingin ng direkta sa akin. Pero alam ko kung sino ka. Isang hamak na scholar lang ng Reales na nagpupumilit lang dito sa university namin. Wala kang ideya kung gaano kadali para sa akin ang burahin ka dito. Malamig siyang ngumiti at ang ngiting iyon ay puno ng paghihiganti. Ngayon, tingnan natin kung makakatulong pa sa iyo yung tapang mo. Nang makarating kami, bumukas ang pinto at si Dean Reyes nang naunang pumasok. Ngumiti lang si Daniel. Sabay send niya sa grupo niya na manatili sa labas bago ako sumunod sa loob. Wala akong backup at wala akong laban sa pleyedong ang tuwa ko. Pumasok ako sa Dean's office. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Nakaupo na si Dean Reyes sa likod ng kanyang malaking lamesa at nakalatag sa harap niya ang folder na dala nito. Maupo ka, Mr. Torres. Mahinahon yung sabi na lalo pang nagpadagdag sa kaba ko. Binuksan niya ang folder at iniharap sa akin. May natanggap kaming complaint mula sa isang confidential source patungkol sa mga documents na ginamit mo sa iyong pag-a-apply para sa Reales Scholarship. Paliwanag ni Dean Reyes habang tiningnan ako ng seryoso. Ang mga ito, Mr. Torres, ay hindi mo totoong grades mula sa probinsya. Ang mga document na ito ay nagpapakita na bumagsak ka sa 3 major subjects na labag sa Scholarship Integrity Agreement ng university. Tiningnan ko ang hiniharap na papeles. Hindi ito ang grades ko. Peke ang lahat. Pero ang bawat isa ay may official seal at stamp, perpektong gawa, isang perpektong gawa ng paninira. Dean, hindi yan totoo. Desperado akong sumagot. Hindi ko napigilan ang boses ko. Iba po ang grades ko. May mga nagmaniobra lang po ng mga papeles na iyan. Hindi namin tiningnan ang personal na motibo, Mr. Torres, sagot ng Dean, walang emosyon. Ang tinitingnan namin ay ang katotohanan ng mga dokumento at base sa mga records na ito, nagawa mo ang isang pinakamabigat na paglabag, fraudulent academic claims. Napakalamig ng kamay ko. Sa huling sandali, naintindihan ko, panalo na si Daniel. Wala siyang inaksayang pawis. Sinira niya ako gamit lang ang kanyang pangalan at pera. Dahil dito, Mr. Torres, ang case mo ay naipasa na sa Committee on Discipline at agaran na ang pagpapatalsik sa iyo sa university. Naabisuhan na rin ang Reales Foundation tungkol sa paglabag. Ang iyong scholarship ay binabawi, epektibo ngayon. Walang isasampang kaso pero hindi ka na makakabalik kailanman sa university. Sa sandaling iyon, napaiyak na lang ako sa harap ng Dean. Nawalan ako ng lakas. Ano pang ilalaban ko? Sira na ang kinabukasan ko. Lumabas ako sa Dean's office. Ang mga kamay ko ay hindi na nanginginig at tila pagod na ako. Ang tanging nararamdaman ko ay ang bigat ng buong mundo sa aking balikat. Huminga ako ng malalim at nakita ko si Daniel ang tuwako na nag-iisa na lang sa harap ng pinto. Wala na ang mga kaibigan niya. Ngumisi siya, ang pamilyar na ngisi ng isang taong nanalo. Ngunit mabilis na wala ang ngisi nang makita niya ang mukha ko. Walang galit, wala ng luha, walang anumang ekspresyon. Tila isang kaluluwang umalis sa aking katawan. Tahimik akong lumapit kay Daniel.
Ang boses ko ay mahina at halos pabulong na halos hindi marinig ito. Ayan, masaya ka na, Mr. Daniel ang tuwa ko? Mahinang sabi ko. Salamat sa influence mo at nasira mo kinabukasan ko. Sana makatulog ka sa ginawa mo. Hindi nakaimik si Daniel. Nakatitig lang siya sa akin. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Mayroong kakaiba sa katahimikan ko na tila bumasag sa tagumpay niya. Parang may biglang napagtanto si Daniel. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit huminto ako at muling lumingon kay Daniel. Hindi ako nagkamali. Mahinahon pero matalim na sabi ko, "You are one spoiled brat team captain." At tuluyan na akong umalis. Iniwan si Daniel na nakatayo, nag-iisa at hindi pa rin makakibo.